You started from very humble beginnings. Ikwento mo sa amin, please, ano yung naging buhay mo? Why do you say na you came from humble beginnings? Lumaki tayo sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City. Meron 5 members of the family, may mom, may dad. Meron akong twin brother and older brother. Twin? Oh. Oo, meron. Ngayon, during that time, when we were 14 years old, na-diagnose yung brother ko, yung twin brother ko na schizo, stage 4, and that's the time na, alam naman natin sa Pilipinas, walang overpay dyan, puro overtawad. My mom and my dad really struggle para mag-support, and also medyo dysfunctional yung family because my dad suffer alcoholism. Oh. Kaya yun yung isa sa mga naging impact sa brother ko na hindi siya maging functional, hindi siya nakatapos ng college, and for us to support, kailan kasi ang private rehab, it's like 2 to 3 times ng sweldo nila. Oo. So kailangan namin kailangan magbenta ng tosino para makabili ng mga libro at saka yung Masarap ang medication. batutay dyan. ng Batutay ang binenta, nga. Longganisa, yan. Oo. Tapos, during that time yung load, cellphone na yan. Nagbenta din tayo. Awa naman ng Diyos, we got the scholarship sa city, sa governor, and then also sa school. Nakakuha natin full-time scholarship habang nagbebenta, and nagtatapos tayo ng kurso ng nursing. And nakatapos naman. But then, I've always practiced selling door-to-door kahit sa overpass ng EDSA. Wow. Nagbebenta tayo. Kaya talaga very humble ang yung beginning. Oo. So kapag ganyan kapag sometimes there are children who are born with a silver spoon in their mouth, ika nga, di ba? And everything is given to them on a silver platter. Pero yung ganyan, meron talaga tayo, meron mga nakikinig, nanonood sa atin na yung parang buhay mo kaagad, pagsubok agad ang kinakaharap mo, di ba? You are dealt these cards. So, yung ikaw, Chris, nakita ko that sinabi mo sa sarili mo na, I'm not gonna give up. Dapat may marating ako. How did that come about? Na gusto mo talagang, what really drove you to overcome yung mga pagsubok at hamon sa iyo? Kasi sabi ko nga, Pat, Miss Ali, kung hindi kayang labanan ng kakambal ko because mentally incapacitated na siya, kailangan may lumaban sa amin pagdating sa kahirapan. And yun yung nag-motivate sa akin na every time na I'm planning to give up, na parang a lot of projections sa sales nung I was 14 years old, sabi ko, if not me, then who? If not now, then when? If not here, then where? So kailangan ko talagang malaking bahagi ang experience and ang pagkakakita ko sa brother ko na nagsasuffer siya. So kasi sa Pilipinas, wala naman tayong insurance para magbayad ng private rehabilitation, medication, and therapy. Sabi ko, kung ma-raise ko ng 35,000 to 50,000 per month, yun lagi yung goal natin. Mas malaki yung pangarap natin kaysa sa pagsubok. Oo. Pero Dahil sa mahal natin sa buhay. Pero Chris, nakakapagtaka, nakaabot ka ng Amerika, no? You're like you said nga, you're in Houston now, and your taxation business is based in the US. Paano ka nakapunta sa Amerika? Nakatapos tayo ng kurso ng nursing. 2005, we finished all the exams, yung nursing, and then yung International English Language Testing System. 2010 nakarating tayo dito. Pero dala ko yung kalahating ng dala ko puro paninda. Okay. Sabi ko, magbebenta ako. Kasi Miss Ali, Miss Pat, being OFW or foreign worker na malayo sa pamilya, hindi naman pera lang magiging problema mo, pati yung pagiging homesick and yung time. So sabi ko, kung magkakaroon ako ng sariling negosyo na kaya kong magtrabaho online, I will do it. So nung dumating ako noong 2010 as an operating room nurse, after 2 p.m. nagbebenta ako, wala akong sasakyan nun, nakikisakay lang ako sa mga kasamahan kong doctor, nurses. Sabi ko, pwede ba magbenta muna ako ng mga product dito bago kumain? Tapos, ayun, after nun, isa sa mga, noong 2010, isa sa mga nakikinig, accountant, may puti siya, marami siyang real estate na business and meron siyang taxation companies. Sabi niya, meron kang potential na magkaroon ng sarili mong negosyo at mag-run ng isang taxation and wealth planning company. Ang sabi ko lang, I'm a yes person kasi, Miss Ali, Miss Pat. Sabi ko,
I don't know kung paano mag-run ng negosyo, pero ang alam ko, meron akong malalim na pangarap Oo. na makaprovide financially, being breadwinner sa family. So, lalaban tayo. Gagawin ko lahat para matuto. Kaya yun, from 2010 Oo. hanggang ngayon, yan na yung expertise natin sa wealth planning and business taxation sa US. So, iniwan mo na yung pagka-nurse mo? Ngayon, rehistrado pa din tayo and active pa din ang license natin. Anytime pwede tayong bumalik. But hindi na ako actively nagpa-practice kasi tumutulong na tayo sa mga Pilipino na gusto magnegosyo sa Amerika at kahit hindi naman Pilipino. Tayo na business developer na ako dito sa Amerika. Oo. So Chris, we're widely watched, no? Itong programa natin sa Estados Unidos. And tell us more about itong taxation business mo. What services do you offer? Para alam nila kung anong maitutulong mo dun sa mga nanonood sa atin. Chris? Ang taxation business, we focus more sa mga may-ari ng negosyo. Okay. Ang trabaho natin ay bawasan ang tax na legally. Paano natin ginagawa yun? Tinitingnan natin yung profit and loss expenses nila. Meron akong team ng mga accountants na been working here sa mga accounts namin sa US. Titingnan natin dahil allow naman tayo ng Internal Revenue Service na magkaroon ng mga deductions. So, for example, itong TV network, meron kayong let's say 1 million na income pero yung mga expenses is 700,000 instead of you paying a 1 million taxable income, pwedeng 300,000 na lang. And yun yung trabaho namin, humanap ng mga gastos at yung mga tinatawag nating tax credits. Ang mga tax credits ng mga negosyante, pinaka-famous dyan ang Amazon. Amazon, meron silang research and development sa iba't ibang bansa. Yung ginastos nila na yun, since R&D tax credits ang tawag doon, ibinabawas yun sa total tax nila na babayaran. So, ganun din yung tinatawag natin na solar panel. I'm not sure kung meron ng solar energy Meron na. dyan sa Pilipinas. So, ibig sabihin kung bumili ka ng or 2 million na solar energy para install sa bahay mo, yung 30% which is magkano ba 30% niyan? Mga 600,000? 600,000. So, 600,000. So, sa halip na magbayad ka ng 300,000 na tax, yung 600,000 na ia-apply, ibabalik sa'yo. Kaya nagkakaroon ng tax refund ang mga negosyante. Yun ang sanang Pilipino meron- man o mga Amerikano, pangkalahatan.